Ikaw ang Pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Happy birthday, VP Sara Duterte! Isang malakas na magdan. Happy birthday, VP Sara Duterte! Makatatag ka lang, ma'am. Alam namin, pinagdadasal ka ng ating mga kapatid dito sa Barangay Baclaran na malalagpasan din natin lahat ang mga problemang ito. At sa 2028, ikaw na ang dinideklara naming presidente ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito pala, ulitin po natin. Repeat. May lighter na. Lighter, tingin kami lighter. Ulitin ulit, mother. Magandang araw po. Ngayon po, ginanap po namin ang unang anibersaryo po ng Inday Sara ng Movement Philippines Baclaran Vendors Christian Muslim Association Chapter. Ngayon po, dahil po tuwing taon-taon po simula pong naging Vice Presidente si VP Sara, kami po ay nag-commit na po na magkakaroon po kami lagi ng mga charity events like po sa ngayon po kami po ay nagpa-food feeding sa ating mga kabataan dito sa Barangay Baclaran. Okay na? Okay na. Okay na sir, pangalan na lang sabi si Daniel Nobleza po, founder po ng Inday Sara ng Movement Philippines. may dadagdag po eh. Mensahe lang po. Si Chairman po. Ako na po hawak. Kami po ay nagpapasalamat ng Muslim community. At least ay papakita namin yung suporta namin sa kay Inday Sara dito sa Barangay Baclaran. So, maraming salamat po sa pagtanggap o pag-ibig sa amin sa leading program na ito. At happy birthday kay VP Sara Duterte. Magandang hapon po sa inyong lahat. Una po ako pinabati po namin ang ating Madam Sara Duterte. Happy birthday po, Madam. Asahan niyo po na kami mga vendors dito sa Baclaran Chapter ay mananatili po sa pusong diwa namin ang pagiging Sara Duterte po. Kami po ay nagkakaisa upang magkaroon ng kaayusan at magandang anak po dito sa Baclaran. Sana po tayong lahat ay sama-sama ipanalangin po natin ay maging makatotohanan po ang magiging presidente po natin sa 2028. Mabuhay po kayo, Madam Sara Duterte. Wala na. Kayo, may tanong? Sir, may tanong lang ako kay May tanong daw eh. May tanong. May tanong Sir, daw. para sa kaalaman ng ating mga viewers, so paano po nag-umpisa itong grupo ninyo na ito? Ito po sa Muslim community ng Barangay Baclaran. Actually, matagal na po ito. So, bilang chairman ng Muslim Affairs dito sa Barangay Baclaran, kami ay nakikiisa na naniniwala kami sa paninindigan ni VP Sara sa sitwasyon natin dito sa Pilipinas. So, kami po ay handang tumulong, sumuporta sa kanila bilang Muslim community ng Barangay Baclaran. So, gaano naman karami yung membro ninyo, sir? Dito po sa Barangay Baclaran, sa mapping po namin, lahat po ng Muslim dito is nasama yung mapping. So almost 10,000 po ang Muslim community, Muslim dito sa area namin. Yun ang member. Pangalan Pangalan po at saka ano? si Dato Manang Mabu, chairman ng Muslim Affairs ng Barangay Baclaran. Salamat, sir. Salamat po kayo. Sige. Question, magtanong. Wala nang tanong? Ano bang tanong para ready kami? Sagutin po namin. Okay, chairman, thank you. Thank you po. Thank you din po sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat. Sana po isama-sama po natin. Magkaroon po tayo ng kaliwanagan sa lahat. Sa
sama-samang ipaglaban ng Sara Duterte 2028. Thank you. Special guest kami. Si Senator Ba sila? Hindi, tayo naman, di ba, sabi nga ni VP Sara, handa naman siya sa bloodbath. So, ready na ang defense team ni VP Sara. Pero ang tanong ko lang bilang supporter, may numero ba sila? Yun lang naman din ang endgame neto. Dahil alam naman natin, ang impeachment ay hindi naman yan talaga literal na court procedure, kundi isang political procedure din. Kung ilan ang boto mo, yun naman tagang bibilangin kung matutuloy o hindi. Papaalala ko po, ang kailangan lang po ni VP Sara, 9 na boto. Meron po tayo magigiting na 13 na patuloy na kinakasuhan. Hindi natin malaman bakit laging kinakasuhan. Ang panakot po ng minority, iiwanan daw po nila ulit sa Lunes kung meron na naman daw balakin. Ang tanong naman po natin bilang taong bayan, bakit kailangan isalang-alang ang kapakanan ng mga Pilipino para lang sa politika? Hindi ba dapat magtrabaho na tayong lahat? At unahin nyo na ang masang Pilipino, ang mga naghihirap. Puro po tayo politika. Ang tanong po namin, ano bang kasagutan sa problema ng bayan? Kahit po ma-impeach nyo at makakasuhan nyo yung 13, gutom pa rin po ang mga Pilipino. Kaya ang daing namin, solusyon, hindi politika. Yun po ang mensahe namin. So, ang ibig sabihin nun, talo na sila. Ang ibig sabihin nun, talo na sila. Tinanggap na nila yung pagkatalo. Nasa kanila yon kasi kung ikaw naman tagdedebate ka, ang trabaho ng senador gumawa ng batas at habang buhay sila hanggang nakatermino silang bilang senador magdebate at ang ending ng debate, solusyon. Hindi magwo-walk out ka. Pag hindi mo na ibigay yung gusto mo, mag-aal sa baluta ka para kang batang inagawan ng candy, buti pa nga yung bata, nakakaintindi ng sitwasyon. Ang tayo naman, ang pakiusap natin, doon sa mga senador natin, solusyon po sa problema. Yun po ang kailangan namin. Hindi po bulok. Sir, ano pong masasabi ninyo na itong si Senador Jinggoy Estrada ay nag-bail na po ng 90,000 at ito po si Senador Marcolita ay mayroon na pong whole departure order po. Una po sa lahat, maliwanag naman po na para po sa opinion ko lang po to, hindi po itong opinion ni Nino Man, parang nasa diktadurya na tayo. Hindi nga lang ilalabas sa papel, pero parang gano'n na dahil kapag opposition ka, kung di kaso, panggigipit, o kaya naman, pananakot. Ang demokrasya, dapat pinakikinggan ang bawat isa. Bakit humantong tayo sa ganito na lahat na lang ba ng papabor sa bayan ay kakasuhan at hindi papabor sa gobyerno ay tatakutin? At sa majority 13, ito si Senator Jaime Marcos na lang daw po ang hindi kinakasuhan. Ano masasabi niyo? Hindi kinakasuhan, hindi pa natin alam. Malayo-layo. Hindi kakasuhan, may sinabi ba sila na hindi kakasuhan? Siyempre kapatid. Siyempre kapatid. Siyempre kapatid, kaya hindi nila kakasuhan. Ano pa nga ba? Diba? Sagot, ano pa? So, kaya ko nasabi kanina na ibig sabihin na pag-walkout nila na tatanggapin na nila yung pagkatalo nung panahon na sila ay nasa majority. So si Marcolita lang hindi siya nag-walkout siya lang ang Alam mo sir, malaban sa kanila. ang pag-walkout kasi sa Senate, meron na yan base din sa sinasabi ng mga senador, meron ng decision ng Supreme Court dyan. At nung last interview ni Senator Marcoleta doon sa Eagle News, ang sinabi niya, meron daw ruling ang Senate na kapag nag-walkout, pwede daw ipa-aresto ng majority yung mga nag-walkout. Pero hindi nila ginawa because tayo regulo naman yun, di ba? Ako, ang pakiusap lang naman natin doon sa 11, noong natalo si Senate President Escudero, maluwag sa puso ni Escuderong bumaba. Walang narinig mula sa minority ang majority. Bakit nung nanalo na ngayon ang majority na pinamumunuan ni SP Cayetano, unang araw pa lang lahat hanggang ngayon ang pinag-uusapan pagpapatalsik? Bakit puro ganon? Ano ang solusyon sa problema? Wala. Naaantala yung gobyerno, yung Senado sa dapat niyang gawin dahil puro na lang walk out, away, sigawan, di ba?
nauuwi sa ganun eh. Hindi yung pinaka main point. Sagutin nila kung anong gagawin natin sa krisis sa gasolina. Mataas na bilihin, kakulangan ng trabaho, investor, at higit sa lahat, pagkawatak-watak ng mga Pilipino, kailangan may tagline ka sa noo, Duterte ka ba? Marcos ka ba? Leni ka ba? Risa Ontiveros ka ba? Bakit ganun? Hindi ba pwede Pilipino tayong lahat? Pangulo naman tayong lahat, yung iilan. Negro naman tayong lahat, iilan. Pilipino tayo. Bakit ganun? Bakit kinakailangan puro na lang politika? May isa pa. Ano pong masasabi ninyo doon sa press conference ni Senator Mig Zubiri na sinasabi niya po na kaya siya Rider talaga makukuha. nag-minority dahil ito pong apat na senador ay bumuto daw po sa kanya na siya po ay alisin pagka Senate President. Ayun nga, di ba? Una sa lahat, ang tanong ko lang naman din, akala namin noong binapalabas si Senator Amy Marcos yung expose niya regarding sa gagawin nila sa konstitusyon natin, ay nagalit si Miguel Zubiri dahil doon sa video. Eh lumalabas pala, bitter pa rin siya doon sa apat na hindi bumoto pabor sa magiging Senate President niya ulit. So merong tampo, meron doon sa loob na galit. Hindi dahil sa mali daw yung ginagawa ni Senator Amy, kundi nagtatampo si Miguelito. Ang tinatanong naman natin kay Miguelito ngayon, ang tanong namin, Sen Miguelito, Migs, Bukidnon ka, Mindanawang ka, humingi ka ng tawad sa mga taga-Bukidnon dahil alam mo na dapat nasa majority ka, dapat pro Duterte ka, pro bayan ka. Eh ba't napunta tayo sa minority? Diba? Meron akong nabasa sa sir, sa hall ko. So hindi naman daw impeachment yung kinatatakutan ng minority. Ang kinatatakutan nila, yung mali-malita na yan na makakalkal. Ano masasabi mo? Ayun nga, siguro. Ako naman, ang pakiusap ko kay Senadora Pia Cayetano, simulan na natin. Kung Monday, kung mag-aaway-aaway lang naman din kayo sa plenary hanggang Wednesday na lang kayo, simulan mo na ng Tuesday, mag-hearing na tayo ng Blue Ribbon. Di ba? At iniimbita natin lahat ng kababayan natin, Kesehod, ang loyalista, BDS o ano ka pa man, Pinkihan, manood tayo. Hayaan natin yung ebidensya lumabas sa bunganga ng mga witness at doon tayo humusga para malaman na natin kung totoo ba mali-malitang ninanakaw nung iilan daw mga politiko. Kasi lahat naman yan hearsay pa lang din eh. So kapag naka-oath sila, mapapakinggan natin kung anong totoo. Yung kay Robin Padilla kasi kakasuhan siya ng obstruction of justice. Kakasuhan si Robin Padilla. Sabi ko nga sa inyo, ito naman, araw na to, 5:45. Ilan na sila? 3. Pusta pa tayo. Ilan pa bang, yung kung may 13, baka wala nang maiwan doon sa 13. Ang tanong natin ngayon, kung mawala yung 13, majority na ba yung minority? Majority na sila. Sinong minority? May quorum ba kayo?